Pwede, syempre. Pasagot ka assignment. Basta kaya ko yan. Kung kaya. Pag hindi ka naman kaya, paano mo matuturo? Aralin muna natin. Anyways guys, meron tayong 6p squared plus p minus 12 over 8p squared plus 18p plus 9 divided by 6p squared minus 11p plus 4 over 2p squared plus 11p minus 6. So same process sa ginawa natin guys. Write lang natin to in a form na magiging multiplication yung operation natin. So big sabihin, i-write lang natin. So magiging times na to. Then reciprocal lang natin to. So bali magiging 2p squared plus 11p yung numerator minus 6 natin. While yung denominator magiging 6p squared minus 11p plus 4. So basically, ni-reciprocal lang natin to. So kunin natin yung factors na ito. So meron tayong 6p squared plus p minus 12. So meron tayong write muna natin siya. Meron tayong p squared plus p. Multiply natin to. Ano yung 6 times 12? 72. Diba? Negative 72 siya. So kunin natin negative 72. Dahil negative, magkakaroon tayong positive times negative lang. So alam na natin yun. Isang positive, isang negative ng sagot dapat is positive 1 kasi yung pin natin positive sa middle. So ngayon, ang kailangan na natin dito guys is i-maghanap tayo ng 72. Pwede siyang 1 times 72 pero dapat 1 pag in-add natin yung mga factors. So basically 9 times 8 kasi to. So magkakaroon tayo ng yp pala, p plus 9 tsaka p minus 8. Pero kailangan natin i-divide yung 6 para bumalik tayo sa original na given. So magkakaroon tayo ng 6 dito tsaka 6 dito, then simplify na lang natin. So etong p plus 9 over 6 magiging p plus 3 over 2 yan. Tapos yung kabila naman guys, anong sagot natin dito? 4/3. Diba? Divisible by ito kasi. So ngayon, yung mga denominator natin, lalagay natin sa harapan ng mga p. So magiging 2p na to plus 3. Then yung kabila naman, magiging 3p minus 4. Naku, gets yun? So bali yung factor na itong una natin is 2p plus 3. Tapos 3p minus 4. Gets yun? Punta tayong denominator. So yung denominator natin, meron tayong 8p squared plus 18p plus 9. So same process, copy lang natin yung mga variables pati yung middle term. Then multiply natin yung 8 sa 9, dito 72. So meron tayong positive 72. So kung positive 72 to, it's either dalawang positive or negative pag multiply natin. Pero dahil positive yung middle term natin, etong positive yung gagamitin natin. Okay? So ngayon, meron tayong dalawang positive. Na sagot dapat is positive 18. So maghanap ka ng numbers na pag multiply mo is 72, then pag inad mo siya 18. So pwedeng 1 times 72, pwede siyang 2 times 36. Ano pa? 3 times 24. Ano pa? 4 times 18. 18 ba? Ewan. Anong sagot? 5 times ano? 6 times anong factor? 6 times ano to eh? 6 times 12. Ayun, 6 times 12. So 6 times 12 guys, 72 yan. Malamang ito nga yun eh. Kanina. So ito siya guys. So meron tayong p plus 6 tsaka p plus 12. Ang gets yun na kasi naghanap tayo ng factors, dapat 18 na positive. So alam naman natin, pag inad natin dalawang positive is positive. So ngayon meron tayong 8 dito guys. Kunin natin yun. Divide natin sa lahat. Then simplify na lang. So yung ito guys, magiging p plus 3 fourths. Tama? Then yung kabila naman, magiging p plus times 3 halves. Kasi divisible by 4. Diba? Ito divisible by 2 lang. Yung 6 tsaka 8. So ito naman divisible by 4. So yung 12 magiging 3, while yung 8 magiging 2. Gets yun? So meron tayong denominator, lagay natin sa harapan, magiging 4p plus 3. Yung denominator, lagay natin sa harapan, magiging 2p plus 3.
So yung 4p times 2p, 8p na yun, 8p squared. So ibig sabihin magkakaroon tayo dito ng 4p plus 3, then 2p plus 3. Then punta tayo multiplication para naman dito sa kabila. So meron tayong 2p squared plus 11p minus 6. Ala! So meron tayong p squared plus 11p minus, multiply natin yung 2 kay 6, negative 12. So basically guys, ganun pa rin yung gagawin. Like, kunin natin yung factors. Ako natin muna yung mid last term. So meron tayong negative 12. So it's either positive times negative lang. Kung positive times negative yun, sagot dapat natin is positive 11. So dapat mas malaki yung number ng positive na factors natin para maging positive kapag inad natin. So basically pwede siyang 1 times 12. So meron kang 12 doon. Yung malaki dapat yung positive, yung 1 yung negative. So 12 minus 1 magiging 11. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng p plus 12 tsaka p minus 1. Pero kung negative yung middle, dapat mas malaki negative sign. Then meron tayong to dito sa a. Divide natin yung mga factors by 2 yung constant. So ito magiging p plus 6, while yung other term magiging 2p minus 1. Gets natin yung nakatod ng ginawa natin kanina. So ito magiging p plus 6 tapos 2p minus 1. Then ba tayo sa last? Meron tayong 6p squared minus 11p plus 4. So same process, kunin natin yung p squared minus 11p. Then yung etong first term, multiply natin dito sa 4. So magiging 24. So 6 times 4 is 24. Then kunin natin tong last term, positive 24 is either positive times positive or negative times negative. So same process, dahil middle natin is negative, kukunin natin tong dalawang negative para pag inad natin sila, positive pa rin. Pero pag multiply, magiging positive. Then pag inad natin, negative yung sign. So isip ko lang numbers, pwedeng 1 times 24, 2 times 12, ano pa, 3 times 8. Pero dapat negative 11 eh. So ano dapat? 2 times 12, joke. Anong sagot? Na dapat 24. Kasi kapag 1 times 24 siya guys, dito equal. So pwede siyang divisible by 2. Ito hindi rin siya negative 11. So magiging negative kasi din na mali din yan. So ano dapat? Pag sa 3 divisible by 3 naman, so 6 siya. Negative 3 times 6. Ay hindi 4. Sa 3 dapat 8. So magiging negative 11. Ito check. So big sabihin ito kailangan natin. Negative 3 tsaka negative 8. So big sabihin magkakaroon tayo ng p minus 3 at tsaka p minus 8. Pero meron tayong 6 dito. So divide natin yung both by 6. So alam na natin yan. Simplify na lang. Magiging 1 half. Tapos yung kabila naman is 4/3. So divisible by 2. Ito divisible by 3. Divisible by 2 to. So yung may denominator guys, lagay natin sa harapan. So magiging 2p minus 1. Tapos yung isa naman 3p minus 4. So lagay natin siya dito. So meron tayong 2p minus 1, then 3p minus 4. Dahil naka-multiplication to guys, pwede na ni-cancel yung parehas na factors. So kunyari, meron tayo ditong 2p plus 3, meron naman dito sa baba, hindi cancel natin. Kung dito mo siya nakita sa kabila, pwede may cancel yon kasi multiplication naman. So meron tayong 3p minus 4, cancel natin siya dito. Then meron tayong 2p minus 1, cancel natin. So ibig sabihin yung magiging sagot natin dito, meron tayong numerator na p plus 6, then denominator na tira is 4p plus 3. So hindi mo to pwede simplify guys ha, yung p, pati yung 6 tsaka 3 hindi yan ginaganyan.